I-flex ko lang ang afritada ni Mrs. Ito ang isa sa kanyang specialty. Yan ang dinner namin tonight. Yan. Una na si Pixar. Si Teens nagluluto pa rin ng ibang ulam. So una na daw kami. Dahil hindi pa siya ganun kagutom. Kasi tayo takam na eh. Ayan. Dinner time. Bukas, back to normal. Balik pasok. School. Another week. This week, linis pala tayo sa itong linggong to. March 10, Monday. Gandang morning sa inyong lahat. At maganda talaga ang panahon natin. Walang bagyo, walang ulan. Though mainit, pero tanggap natin yun. Nasa Pilipinas kasi tayo dahil summertime na ngayon dito sa Pilipinas. Pero seryoso, super init na ngayon. Panibagong week. Usually ang Monday to Wednesday natin, petics time yan. Light work yan. Pero sa mga ganitong pagkakataon, yan, may delivery tayo ng itlog. So, nagkakaroon tayo ng task. And may mga additional deliveries din tayo for Tinselpan, yung mga aming products, mga frozen products. Yan, isinasabay na natin. Aside from that, idadamay ko na rin po yung gamit ng anak ko ng baseball kahit na tomorrow pa yung baseball training niya. So, ihahatid ko yung mga gamit niya sa bahay ni Utol dahil most of the time, sila Utol ang nag-aasikaso sa anak ko at yung anak niya, which is pinsan ng anak ko. Para sabay silang pumupunta sa baseball training and after naman ng training, tayo naman ang nagsusundo. So, ito, panibagong week. Nakausap na namin si Chef Ed. Babalik na siya for Ready Hit Go na okay na daw sa kanyang magtrabaho ulit after nga po nung nangyari sa mami niya, no? So again, yung nangyari po sa mami niya, pumunta na kay Lord na po siya. Last week lang po yun. So nag-pause po kami, postpone po kami ng Ready Hit Go kaya wala po kaming naging deliveries etong nakaraang weekend. For this week, yun nga, nag-usap-usap na kami ni na Chef Ed, okay na sa kanyang bumalik sa trabaho. And okay na rin yun, di ba, para maging busy siya. Kasi syempre, ang hirap din nung nagluluksa, di ba? Kailangan meron kang pagkakaabalahan para hindi mo laging maisip yung nangyari. Kasi syempre, napakalungkot na, di ba, mawalan ka ng mahal sa buhay, lalo na mother mo pa, di ba? So, ayun, speaking of Ready Hit Go this week, para may idea kayo, ito po yung magiging offerings namin para lang din makita nyo ano yung mga ino-offer namin. Yan, ito. So, ayun, di ba? Anyway, lapit na tayo sa bahay ni Utol. Ihahatid ko muna yung baseball gamit ni Pixar. And then, ano pa ba mga gawin natin, no? Of course, yung workout natin, hindi mawawala yun. Basta matapos lang natin yung mga trabaho natin today. Jolly, iwan ko lang yung gamit ni Pixar baseball kahit bukas pa. Sige po. Ito lang, dito lang. Yan. Bukas pa siya. Oo, kasi may delivery ako ngayon, sinabay ko na. Okay po. Para lang bukas hindi na ako dadaan. Sige sir. Ay, sapatos. Ayan. Sige, salamat. Sige po. Wala kayo lakad ngayon? Wala man sir. Sige, pasabi na lang kay Dayan. Thank you. Nainiwan ko na. Nandiyan ba siya ngayon? Malis sir. Umalis.
Okay, salamat. Ayun. Bilis lang. Nag-aabang lagi yan si Jolly. Alam din kasi, dahil nag-abiso na ako kanina na yun nga yung gagawin ko. Tinanong ko kung pwede ko bang iiwan as early as today kahit tomorrow pa yung training. So, okay. So, ayun. Pagka-deliver naman tayo ng egg, no? After natin iiwan yung gamit ni Pixar. Pagka-deliver natin ng egg, maghahanap ako ng ng printing shop, yung mga gumagawa ng tarpaulin. Kasi binigyan ako ng go signal ni mother-in-law na magpagawa na tayo ng tarpaulin para sa ating duplex project. So para po sa hindi nakakaalam, meron po kaming ongoing construction na duplex na pre-selling as of now, pero malapit na pong matapos siya. So magiging actually pre-selling and for sale is the same na rin, no? Yun nga lang, gagawa tayo ng panibagong tarpaulin na nakalagay doon talagang tapos na yung duplex natin, which is ipopost natin once na natapos na yung construction. And ang katapusan ng construction is expected natin this month na. So uunahan na natin magpagawa para oras na natapos maipaskill agad natin. So ipapaskill natin siya sa yung usual spot natin sa Royal South Village, kasi doon ang crowd doon ang daanan ng kotse, doon ang daanan ng tao, doon sa tabi ng tricycle terminal. So okay din naman doon, nagpaskill tayo doon before, marami tayong nare-receive na inquiries. So again, doon ulit natin ipapaskill yung mga ipapagawa natin tarpaulin. Which is yun, kailangan din natin magbayad ng rental sa village dahil naniningil sila and dagdag income yun ng dagdag income yun ng village nila. Paus tayo dun That's it, yung mga gagawin natin for today. And tomorrow hindi pa natin alam, pero definitely this week magiging busy ulit tayo gawa ng back in action ang Ready Hit Go. Maluwag ngayon. Ayun, dito ako madalas magpagawa ng mga tarpaulin dito yan yung printing shop na yan, pero sarado. Even nga yung barbero natin sarado din hindi ko alam bakit So hindi ko alam kung nag-close na yan or close lang talaga sila today. Magtatanong-tanong ako sa tabi kasi yan, dito talaga ako nagpapagawa pero kung wala dyan, mapipilitan ako sa loob na lang ng mall sa SM. Total doon naman ang punta ko, doon tayo nag-workout. So baka doon na lang tayo magpagawa, pero para sure itatanong ko muna yan kung close na ba talaga yan. Dito kasi tayo sa Pilar Nakala ko open dahil na rin 11 o'clock na ng umaga mag-aalas 12. So iba dapat bukas na yan. Tatanong lang tayo. May tanong ako. Yung printing shop dyan sa harap, sarado na talaga yan? Hindi po. Ha? Hindi po. Nag-o-open po yan. Baka... Okay. Sige, salamat. So, ayun. Subukan ko na lang siguro bumalik mamaya or bukas dahil sabi naman ni ate hindi naman daw close yan. So i-assume na lang natin baka nagka-emergency kaya hindi pa siya bukas today. Kasi 'di ba, Lunes na Lunes usually pag business bukas yan ng Lunes Pero yun, check na lang ulit natin mamaya or bukas. Pag wala talaga, matsyempohan na naman natin sarado, siguro mapipilitan na lang tayong sa SM magpagawa.
Yun nga lang, di ba, pag sa mall, medyo angat yung presyo kumpara sa mga ganito. Tsaka ito kasi, may record na tayo dito, kilala na tayo. Nagpagawa na tayo before ng mga 2 tarpaulins na napapagawa natin sa kanila. So, malamang sa malamang maalala tayo niyan. Pero sige, hindi na muna. Workout na tayo. Ito na yung araw, oh. Galit na galit. Nasakit na sa balat. Pero kagandahan, may konting hangin. So hindi talaga hindi talagang masakit sa balat yung O yan, may naka-display na ulit dito sa open space dito. Pokemon. Mga Pokemon fans dyan. Ikutin natin yan minsan. Workout muna tayo. Workout done. So, the usuals tayo. Kain muna tayo ng yogurt and then light lunch lang. Kasi kagabi, grabe yung nakain kong afritada ni luto ni Mrs. Sobrang bochok tayo. Subukan natin to. Nag-take out tayo. Thank you. So, buffalo. Ranch. Buffalo. Ito, i-check na natin si Pokemon. Total, nandito na tayo. Bago tayo umuwi. So, wala akong kilala dyan. Check nyo lang para may idea kayo pag pumunta kayo dito sa South Mall. Yan, may mga stuffed toys. Tapos ikot tayo dito. Ayan, picture taking place. Ayan. Mas malaking inflatable. So, ayan. Meron din dito. Kasi may tambayan. Ate, okay na yung video. Kanina daw hindi pa pwede i-video kasi hindi pa naka-inflate si Pokemon yan. So, ito lang yung meron dito. May mga collectibles din aside sa stuffed toy. Yan. So, yun. Napakita na natin. Uwi na tayo. Subukan na lang ulit natin dumaan doon sa pinapagawa natin ng tarpaulin. Baka this time bukas na yun. So
So, sana bukas para makapagpagawa na tayo. Okay, buti na lang, bukas na. Ayan siya. Itong printing. Gandang hapon po. Magpapagawa po ulit ng tarpaulin. Ewan ko kung naalala niyo po ako, nagpagawa na ako dati yung mga for sale na... Ay, Oo. Magpapagawa po ako ngayon ng... Kailangan ko po ulit yung tulong niyo sa sizes. Kasi bala ko pong magpa-skill sa bahay, 2 bahay, at isang dito sa may Royal South, yung malaking... Yun. Ano kayang tamang size? Yung lumang size na pinagawa ko sa'yo, pwede siguro yun. Kung may 4x3 yan. o kung may record ka yata, anong size yun? Hindi ka nagsisave. Kasi nagbago ako ng computer. Okay lang. Kung natatandaan mo pa yung size, siguro yung ganong size. 4 feet by 3 feet. Parang 4 feet by 3 feet yun. Yung ganito, kalahati nito. Kalahati nitong Parang, no? ganyan. Tapos 3 feet yung height. Ako, sige, nagtitiwala naman ako kung ano yung natandaan mo before. Usually kasi ganun yung pag sa bahay. Pero kung may pinakamaliit. Yung sa bahay, plano ko yung anong tawag doon? Horizontal ba tawag doon? Oo, yung... Oo. Pero yung dito naman sa... naka-landscape, Pero yung dito naman sa may village, mas maganda yata vertical, no? Oo. Pwede rin, vertical. Ganito kasi yung 2 feet by 3 feet. Kaya lang parang maliit ito eh. Medyo lakihan pa natin. Kasi, di ba 2 bahay yung magkaiba. Tapos yung isang tarp naman para sa village, ipagsasama ko na yung information doon sa both houses. Para isang tarp na lang. I-layout ko tapos i-set ko sa iyo yung For approval, no? Sa email na lang, no? Pero ilalagay ko na yung mga information na kailangan ilagay. Yeah. Ito po, check na lang po. Bali, ito yung sa first tarp. House and lot for sale / rent. Call, ganyan. Second tarp, house and lot duplex for sale lang. Hindi siya for rent. Okay. So, ito yung number. Bahala ka na lang sa mga placing ng and yung color kung medyo attractive yung color combination. And then sa third tarp, BF Almansa House and Lot for sale, rent. Rainbow Village House and Lot duplex for sale. Same So, yung call, yung phone contact numbers lahat na to. Oo. Okay. So, yun, bahala ka na kung tama na yung mga placing na ganyan, ikaw na lang mag-arrange. Kanina pa lang umaga, dumaan ako, close ka pa. Kasi na 12 o'clock ako nag-open. Pero usual mo, 10 10 a.m. Oh. Yung una, akala ko, baka nag-close ka na totally kasi medyo nakaangat pa tong tarp mo sa tas nakasara. Buti nagtanong ako dyan sa harap. Sabi nila bukas daw kayo, kaya bumalik na lang ako ngayon. Bali, ito pa yung mga ibang ginagawa nila. Pwede yung sa mga plaka, signage ng bahay. Ayan. Even mga print mo sa mga mugs, tumblers. T-shirt printing. T-shirt printing meron din pala, no? Even mga passport size na pics, meron din pala. So, variety rin yung meron dito. Yung mga keychains, stickers, yung photo frame din meron. Even mga sombrero rin pala meron. GM Prints at yahoo.com. Okay, bukas na natin makukuha. At least nakapagpagawa na tayo. So, pag natapos yun,
pwede na natin ipaskill yung isa sa bungalow house natin. Nagpagawa rin pala ako sa bungalow house ulit kasi medyo luma na yung tarp doon. And at the same time, doon sa duplex natin, pero ipapaskill natin yon pag natapos na yung construction. Pero ewan ko, pwede na yata pwede pa rin yata ipaskill, di ba? Kahit under construction. So, para at least nakikita pa rin ng mga potential buyers natin pag napapadaan sila sa lugar. Yeah, I think di na natin kailangan tapusin yung construction. Pwede na natin ipaskill once na nakuha na natin yung ano. Tapos yung isang tarpaulin, 3 po kasi pinagawa ko eh. Yung last tarp, para dito sa Royal South Village. Yan, magbabayad ulit tayo ng rent para doon sa space nila. Yun. So mission accomplished tayo for today. Buti na isipan kong sipagan magbaka sakaling bumalik at bukas sila. So ayun,